Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mag-follow, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, demolition job kay Yorme. Umarangkada na sa Facebook at sa social media. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil napansin ko guys, di ba? So hi nga pala sa mga ka-iskonyan natin at yung mga hindi ka-iskonyan natin. Salamat po sa panonood. So tuloy natin guys. Napansin ko, ewan ko kayo, kung may nakikita rin kayo na lumalabas sa mga Facebook guys, sa social media, yung mga demolition job kay Yorme. Alam mo guys na talagang panira lang. Bagamat alam natin na meron din siya makakalaban bukod kay Hani Lacuna, talagang sinisiraan siya. Itong si Yorme. Kaya kung hindi ka taga Maynila, talagang mapapaniwala ka sa kanila. So, isa sa mga nakita ko, ito guys, yan ipopost natin dyan. Itong si Kara, Amazing Story. Yan, nandyan naman sa screen guys. Sponsored. Paid for by Kara, Amazing Story. So, imagine mo, di ba? Ano pa? Nagbabayad pa kasi sponsored. Ibig sabihin, binayaran to para lang lumabas sa Facebook. Sabi dito, Ali Atienza umatras na bilang alkalde ni Isko Moreno. Di ba? Isko Ali sa Maynila. Bakit daw umatras? Ito guys, ito nakalagay. Hindi ko kayang sikmurain ang mga binabalak niyang gawin para sa mahal kong Maynila sakaling makabalik siya o si Isko, di ba? Ali Atienza. So halatang guys, ginagawan lang talaga at mukhang hindi naman to galing kay Ali Atienza. So unang-una, na-vlog natin dito, di ba? Na umatras na nga itong si Ali Atienza dahil nga may pwesto na sa gobyerno ni Pangulong BBM. Di ba? At sa kanyang pagkatras, nagparaya na binigay na sa kanyang kapatid na itong si Chi Atienza na dapat tatakbo dito sa amin sa 5th District bilang isang konsehal. Pero siyempre, dahil matagal pa naman yan, mukhang si Yorme na nga makakatandem ito bilang Vice Mayor. Di ba? Sa darating na 2025. So, ibig sabihin, sinisiraan lang to. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Ali Atienza na to, di ba, na hindi niya kaya sikmurahin ang gagawin ni Isko pagbalik ng Maynila. So, dapat yung kapatid niya, hindi na rin, di ba? Pero hindi pumalit nga yung kapatid. So, halata mo na demolition job lang talaga yung mga lumalabas sa Facebook. Kaya tayo guys, mga solid Isko niyan, hindi tayo papayag na may ganitong kumakalat at hindi natin pwedeng hindi kontrahin to at kailangan natin silang i-expose, di ba? Kahit pa paano guys, kasi may maniniwala dito, di ba? Yung hindi talaga solid kay Yorme na akala nila totoo yung mga nakalagay sa Facebook na yan, di ba? Pag dumaan yan sa kanilang wall, talagang baka may maniwala pa, lalo na yung mga baguhan lang ng mga botante o yung lumipat lang dito sa Maynila. Kaya labanan po natin to. At meron pa akong nakita isa pa guys, ito pa. Ang isa pa ito. Hindi ko lang na guys, nakarap, sorry yung kung sino yung nag-advertise nito. Yung kanina, Kara Amazing Story. So nakalagay dito, di ba? Sa 3 taong panunungkulan ni Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila. So nakikita nyo, nakaupo siya. Tapos yun sa paligid niya, maraming pera. Parang sinasabing nag-corrupt si Yorme, di ba? Parang nag-corrupt si Yorme. Tapos sa bandang kaliwa naman dyan, ang nakalagay dyan, ribbon cutting, grand opening of Jollibee Pretil. Siguro sinasabi to sa kanya to. Hindi ko alam kung sa kanya to, pero parang wala akong nakita guys. Baka nga ribbon cutting lang to. Tapos sabi dito, Ugbo Restaurant sa McKinley, McKinley Hill, Bonifacio Global City. Ito talaga sa kanya to, di ba? Na-vlog din natin to. Pinakita naman niya yan. Naging transparent naman siya. At yung studio niya, private studio, di ba? Doon din yan guys, sa BGC naman to.
ah, parang lumalabas yung kinurap niya, dito rin nilagay. Pero alam naman natin, siyempre, itong si Yorme, bago pa yan na tumakbo last year, last year, 2022, yung financial capable na siya, di ba? Kasi sa tagal iba naman yung nasa industry at may mga business naman to, kayang-kaya niya. Di ba? Yung iba, masama na iniisip, nangungurap, para lang siraan, di ba? Alam nila malakas guys eh. Yan ang sinyalis na malakas si Yorme dahil maraming sumisira sa kanya. At dyan sa bandang kanan, nakalagay City of Manila. City of Manila, makikita mo mga basura, di ba? Mga estero, mga tawag dito, squatter, na kung saan, nakita naman natin, lalo na yung basura, di ba? Pag upo pa lang, bilang mayor, anong unang ginawa ni Yorme? Unang araw ng pag-upo niya. June 30, di ba? July 1. Pag-upo niya, July 1, nilinis niya ang Divisoria. Di ba? At doon narami talagang bumilib sa kanya na amaze. No, walang makakapagsabi, na makapag-isip after 3 decades o 30 years na pabayaan ng Divisoria at biglang nilinis ni Yorme. At saka yung mga estero na to guys, yung pinapakita, tampak ang basurahan dyan. Di ba? Pinatanggal din yan. So parang lumalabas dito, pag ina-analyze mo to guys, parang si Yorme nagpakayaman at ang Maynila patuloy pa rin naghirap. Which is, alam natin, hindi totoo. Dahil yung mga malaking project niya ay puro sa mga mahirap. Di ba? Yung public hospital ng Bagong Maynila. Di ba? Bagong public hospital ng Maynila. Di ba? World class yun. Air condition pa. Pinakita yun, napakaganda, di ba? Alam niyo naman yan guys. Pinakita yan. At ang sumunod, yung guys, yung public school, public pa rin yun, para sa mga mahirap yun. Hindi man yun para sa mga mayaman yun. 3 public school, di ba? Manila Science, yung sa Almario, tsaka yung Dr. Alejandro, di ba? Yung 3 na pinagawa niya, nakita natin ngayon, di ba? Napakaganda. Diba? Talo pa yung private school talaga pag pinakita. So nakita natin, pang mahirap din yun. Paano masasabi dito na pinabayaan ng Maynila at nangurap lang itong si Yorme? Bukod doon, di ba? Yung condominium. Di ba? Mga binondominium. Wala na sa Tondo. Ay sa Baseco, di ba? Mga squatter dati yun. Di ba? Ngayon, nasa townhouse sila. Up and down. Napakaganda yung kalagayan nila ngayon, di ba? Umulat umaraw, maganda pa rin ang kanilang sitwasyon. So talaga pag tinignan natin to guys, talagang nag-i-start na yung demolition job kay Yorme. Dahil alam nila guys, alam nila kung sino man ang nasa likod na to, hindi kayo magtatagumpay. Di ba? Dahil alam ng taga Maynila kung anong ginawa ni Yorme. At patuloy natin i-promote, lalo na dito sa channel ko. Di ba? Na yung ginawa ni Isko, lahat pang mahirap at wala siyang kasong korupsyon. Di ba? Talagang lahat kapakanan ng mahirap. Dahil unang-una, galing siya sa hirap. Kaya hindi niya talaga gagawin itong ganito. Kung umasenso man siya, pinaghirapan din yung iba yan. Di ba? Pinaghirapan niya, may mga tumulong siguro din sa kanya dahil nasa politika nga siya, di ba? So, at least hindi galing sa corruption. Kumbaga, volunteer lang kung may nagbigay man sa kanya. Pero nakita natin kung gaano kasipag, di ba? Kung gaano kaya smart itong si Yorme para pagandahin ang kanyang buhay. Mula sa basura hanggang sa ngayon ay isa ng dating mayor, di ba? Na kung saan ay maayos na ang buhay, na talagang tumulong, di ba? Tumulong sa mga may hirap lalo na dito sa ating sa Maynila. Kaya guys, ano masasabi niyo dito sa mga demolition job na kumakalat na ngayon? Sa social media, talagang makikita mo, mababasa mo kasiraan. Di ba? Yung pa pala, hindi ko lang naisama, yung binenta yung Divisoria, na kung saan pinaluwanag niya, kung saan napunta yung pera. Di ba? Sa COVID niya dinala yan. Wala. Talagang ang pakay nito, sirain lang. Pero dito tayo papayag mga isko niyan, lalo na, di ba? Kailangan natin i-promote si Yorme, at totoo naman, na nagmamahal sa mahirap dahil galing sa hirap. Alright guys, dito na lang po. Mga susunod po.